senador na yan. Ganun talaga eh. Pag hindi napaparusahan, nakakalusot. Hindi ko sinabing may kasalanan sila, pero bakit paulit-ulit? Paulit-ulit yung involvement sa inyo. Gaano ba kagalit sa inyo yung kung iisipin niyo naman, kung sasabihin niyo pinag-iinitan lang si Villanueva tsaka 'to si, Jinggoy, bakit naman sila pag-iinitan? Kung may pag-iinitan, 'di ba, eh, di yung mga Duterte senators, dahil mainit lahat naman ang sisi nila sa Duterte. Bakit naman ako eto ang paniniwala ko diyan, eh, bakit naman kayo gagawan ng kayo pagbibintangan, eh, hindi naman kayo identified sa mga Duterte. Kung ang purpose po na nagbibintang sa inyo ay siraan lang kayo, okey lang kung identified kayo sa Duterte, 'yan maniniwala ako na sinisiraan kayo. Pero wala naman kayong kinalaman sa mga Duterte, si Villanueva tsaka si Jinggoy. Alam po natin marami pa po. Si Martin wala pa nagtuturo kay Martin. Sino lang po ang puwedeng magturo kay Martin? Correct, si Saldico. Kaya kasuhan niyo si Saldico kung talagang gusto ninyong malaman ng katotohanan, kasuhan ninyo 'pag may kaso na kasi puwede ng i-Interpol, 'di ba? Eh, mukhang ayaw ng bumalik, eh. I-Interpol niyo, pabalikin niyo sa Pilipinas at siya na may pinakamabigat na kaso 'pag talagang sinarili niya, 'di sarili niya. Kaya okey na ako na makulong 'yan si Saldico para makapag-isip-isip kung kaya niyang ituro yung mas mataas pa sa kanya. 'Yan lang po ang ating topic, puwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat puwede na po kayong magpakape. 'Yan, basa-basa po tayo. 'Di na natin natalakay iba, okey na 'yan, maganda naman yung pinag-usapan natin. For the record, plan nilang alisin ang kalyado ng Duterte sa Senado para sa next year na impeachment ni VP Sara, 'yan ang gusto nila, mabawasan ang boboto sa no to impeachment, 'yan po 'yun. Puwede naman, 'di ba? Puwede naman talaga 'yun, kaya lang, eh, habang lumalapit po sa 2028, eto naman po 'yan, eh. Tandaan po ninyo, magmumula po sa mga congressman yang, tinatawag nating, impeachment. Habang lumalapit po sa 2028, nag-iisip na po yang mga congressman na 'yan. Ikalawa, may magbabayad pa ba sa kanila? Si yung bagong speaker ba ma-e-expect natin na makakakuha pa ng pambayad? Ah, kasi tignan niyo, eto ang pinag-iisipan ng mga congressman. Malapit na ang 2028. Tapos ang mga senador hindi tayo sigurado diyan dahil lahat ng mga senador buong Pilipinas ang tatakbuhan niyan. Eh, kalahati ng Senado tatakbo sa 2028. Sila ba ay boboto laban kay VP Sara? Alam po ninyo, yung, lesson ng 2025 election na nasiro po yung, admin party sa Mindanao at maraming bahagi ng Visayas, eh, kumintal po sa utak nila 'yan, ng mga senador. Hinding-hindi po, lalo na po kalahati po niyan tatakbo sa 2028, eh. Hinding-hindi po nila gagawin na na yung si Sara Duterte ay kalabanin nila at impeach nila. 'Yan ang pinaka-imposibleng gagawin niyan. Kaya talagang napakagaling, 'no, batiin niyo ang ating mga sarili. Yung ginawa natin nitong nakaraang eleksyon, 'yan talaga yung susi.
Hindi po tayo umasa sa mga iba. Actually, natuklasan lang natin 'yan, eh. Natuklasan lang natin na dumami bigla yung kakampi ni Sara Duterte, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2028, 'di ba? Kaya hindi bumabanat 'yan direkta kay Sara Duterte ang mga 'yan. Ang problema kay Erwin Tulfo, 80-80, selective lang yung gusto niyang ipatupad na gusto ng tao. Yun na nga, eh. Eh, mag-survey ka, eh. Ang unang sasabihin ng mga tao, ibalik ni Martin at saka ni Saldico yung pera ng taong bayan, eh. Baka magulantang siya. For the record, ayan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Di ko po babasahin baka mali ako ng pagkakasabi, eh. Cisco Chrissy Brooks, good evening Sisi dear. Magalit pa kayo kasi sensitive yata yan sa mga Muslim yang pansin mo Chrissy, shiny white background ni Kabads. 'Di po, eto kasi sa puwesto lang 'to, pader lang 'to. Eto kasi yung ibang option, eh. Mas gusto niyo ba na yan ang background? Mas gusto niyo ba yung background yung junk shop? Sa wakas may nagpakape rin. Thank you very much po kay Jojo Likayan. Nakakatakot 'tong si Pangilinan, Soto, Lacson, Rapi Tulfo at Erwin Tulfo at Aquino dahil kaya nilang, labagin ang batas. Tama po. Para lang yung pumabor sa kanila 'no, mapaboran yung gusto nila, willing silang bend the law. Eh, mahirap po 'yan. Sinasabi mong ganyan, eh, talagang si Erich Sylvester Tulfo broke the Philippines internet meme. Speaker ngayon panakip-butas lang 'yan, boss. Nakakadismaya yung hearing kung hindi pa nagtanong si Marcoleta, hindi pa mapapangalanan ni Bryce yung 3 congressman na binibigyan niya. Tsaka nakita niyo po, kabado si Bryce 'no, nung pinapangalanan niya yung mga congressman. Yari siya ro'n, taga Bulacan yun, eh, mga kamag-anak niya ro'n. Correct, boss. Buds, magbabaliktaran karamihan sa mga tukmulyan utot niyo. Kaya pala nameke ng citizenship kasi kayang, paliin ng batas. Ayun yun, yan yung bending the law sa kanya, 'di ba? Thank you for the blessing. Po 'to, yung DSLR, dati ko na po 'to. Mahirap kasi i-set up. Boss Bud, sino nag-design ng watermark mo? Ako. Ako. Ano po yan, AI. Yung ano, make a logo of Badong Aratilis with the eyeglasses in the middle. Ang ine-expect kong gagawin ng AI bilog, eh, 'di ba? Middle, eh. Ayan, yan ang ginawa. Aba, okey. Marami na akong triny, pero yan ang nagustuhan ko. 'Pag hindi ko nagugustuhan, eh, AI na po yan, eh. Lahat ngayon AI na, eh. Uutusan mo lang yung AI kung anong gusto mo. Make a logo of Badong Aratilis with eyeglass in the middle. Yan po kinalabasan, yan ang pinakamaganda para sa akin. Nilagay ko pa pala ano, kasi ang kulay nung mga iba, eh. Sabi ko black and white only, yan. Yan po ang pinakamagandang para sa akin. Boss Bud, sino nag-design niyan? Napaisip ako ng sarap siguro pala talaga ang makahawak ng puwesto sa Senado or Kongreso kasi kung magsiraan wagas, patibayan talaga ng budhi. Alam po ninyo, mahirap din, eh, 'no? Mahirap din po yung ano, yung may amo ka.
malaki ngang ano mo, malaki ang kikitain mo dahil 'di ba? Pero kita mo naman kung papaano sila maging tuta, kung papaano nila ipagtanggol at olko si Martin at yung iba pa nilang mga amo. Yun po yun, eh. Mawawalan ka na ng sarili mong prinsipyo. Yan po, yan ang mahirap na maging maging bayaran ka. Kahit na halimbawa, ano ka yung sinusuportahan mo naman, eh, papaano 'pag palpak na yung ginagawa ng sinusuportahan mo, hindi ka na puwedeng kasi binabayaran ka, eh, 'di ba? Yun yun. Nadamay na si Bong Revilla, wala pa ring Romualdez. Alam niyo po, totoo yun. Wala pong wala po talagang makakapagturo kay Romualdez, 'di ba? Hanggang kay Saldi ko lang. Kayo naman 'di ba, parang 'pag nanood kayo ng Godfather, yung mga heads of the family, hindi naman po sila yung 'di ba? Sila ba yung, nakikipag-deal diyan sa ganyan? Yung tatanggap ka ng suhol, diretso ka sa head ng ano, 'di naman. Isa lang po yung susi diyan 'no, kung si kung gustong idamay, malamang makapagdamay lang kay Martin etong si Saldico. Boss yung sinabi ni Ping, ano agawin mo ang show? So yung ginagawa ni Ping drama-dramahan lang para may sumikat? Anong para lang sumikat? Hindi, ang sinabi ni Ping, bakit mo pinagtatanggol yung Diskaya, eh. Grabe yung van na nag-deliver ng pera. Ah, dami 'no? Believe me idol, buds, 'di dapat white ang background mo, backlighted ang dating.